Yun. So nagawa na yung ating alternator na sira. Bearing. Ewan ko. Hindi naman ako nagano. Pero meron siyang sayad oh. May sayad. Layo pa. Okay. So yan, meron tayong bagong kuhang ano, L300 na 2020 4N14. So ang mileage nito is umabot na ng 100. Tapos tinignan lang nila yung makina, pinatingnan nung mekaniko kasi madang may umingay. Pero ang hatol ng mekaniko is overhaul kasi blow by daw. So, maingay lang yung pinatingnan. So ang problema lang pala nun is yung kanyang alternator. So, pagkatapos ng overhaul, okay na yan. Pagkatapos ng overhaul, ganyan pa rin yung tunog. Yan, maririnig nyo. Maingay pa din. Ang problema ngayon, wala nang hatak, tsaka naka-check engine. So nag-second opinion siya. Wala sa timing yung pagkagawa. So iniscan ko na rin, lumabas doon camshaft tsaka crankshaft, no? Pakita ko na lang sa inyo yung iniscan ko kanina. Yung kanyang udo, sobrang ingay. So, yung kanyang handar, yung alternator niya huli. So hindi na namin ito pinilit itinakbo, hinila na lang namin para hindi na matuluyan masira. Tapos puro fuel na aking sa itaas bukod dun sa ingay ng bearing. Tapos meron pa akong nakitang leak dyan sa may water pump kanina, kasi pinatakbo ko to kanina doon sa masikip na area kasi mahaba kasi ito pag nagtuwing kami, hinihila namin. Tapos yung kanyang alternator, ayan makikita nyo naman hindi na nakatornilyo. Ayan. Hindi na siya nakatornilyo. Tinanggal ko na lang yung kanina. Ayun isang piraso na lang naiwan. Ito yung kanyang tornilyo so may alternator bracket. Yan, so ang gagawin natin ito is unahin natin yung alternator. Pa-repair natin kung kaya pa. Or pag hindi na kaya talagang palit yan. Tapos tinatin yung belt kung hindi pa nabatak, nasira. Kasi nag-i-stack up na yung kanyang pulley ng alternator. So nahahatak rin yung belt kasi dumudulas na siya. Pag buminit yun, mahaba yun, nagiging goma yan. So yun muna, yun yung kanyang andar. Yan. So kumpleto naman siya ng ayan may ilaw, check engine. Ang wala lang, meron siyang langis pala sa taas ng check engine. So, pag pinandar natin, yun yun, grabe ingay. So unahin muna natin yung kanyang alternator. Tatanggalin namin tong alternator. Hindi man napakahirap tanggalin kasi yung tornilyo na sa likod yung kaawang na yun, hindi ito nakatapat, hindi matanggal. So ito merong 4 na 12mm. So meron siyang hose. Pag yung kabila naman dito, tatanggalin yung itong tensioner tsaka compressor. Yan, tensioner tsaka compressor ang tanggalin, tsaka yung bracket. Bali sabay bababa yung bracket. Okay, hirap sikip. Ganun natin. Yun. So nagawa na yung ating alternator na sira. Bearing. Ewan ko, hindi naman ako nagano. Pero meron siyang sayad May sayad.
Tapos yung tensioner na yan, nilagyan ko na ng ano, nilagyan ko na ng pako. Ayan. Para naka ano na siya. Tapos ikakabit ko na muna to. Tinanggal ko to kasi dito yung alternator, yung tornilyo na napakasikip. Baka mapigtas kapag kasi sinikwat ko. Kaya binaba ko na lang buo. So, dito kasi nakakabit. Ganyan yan siya. Ayan. So, sasalpak na natin to ngayon. Titingnan natin kung ano talaga yung andar nito. Kasi meron siyang knocking na naririnig ko sa itaas. Pero mas lamang yung ingay ng alternator. Kaya inuna ko muna yung alternator. So sasalpak na lang muna natin. So babalik na natin lahat-lahat dyan para matesting natin. Okay, so update na lang mamaya pagka naikabit na yun. So sa pagkabit naman, madali lang ikabit yun, no? Siyempre unahan nyo yung kanyang bracket bago yung alternator. So kaya ko kinalas pati itong compressor kasi ang hirap sikwatin dito. Sinisikot ko na, lumalaban. Yan, baka mapigtas, malaki pa gastos sa atin, kaya binaba ko na lang buo yan. So kakabit na lang natin. Tapos balikan ko kay mamaya. So unit pala natin is L300 na 2020 model, 4N14 yung makina. So merong code to na lumabas. Try ko na lang burahin mamaya, tapos kung mawawala ba siya. Okay, naikabit na natin. Isalpak na yung ating alternator. Ayan na. So humigpit na rin yung belt. Kasi dati nakahatak yung alternator dito. Kasi hindi nga nakatornilyo yung bracket. Wala yung dalawang ano na to. Itong dalawang 12mm na bolt. Wala yan. Itong bracket nya na bakal nakahila dito papunta sa chassis. So yung belt nya maluwag. So ngayon ayan na, kakabit na natin. Higpit na siya. Mahigpit na rin yung kanyang belt. Ngayon papaanda rin natin. Lagyan natin ng battery na. Ayan. Tapos switch on natin yung susi. So walang cut to. Malaman talaga natin kung ano yung problema na sa ingay nya. Switch on. Ayan. Start natin. Double check lang natin kung wala tayong naiwan sa baba. So wala naman. Start na natin. Okay, start. Sinasabi ko sa inyo na check engine. Ayan. Try nating burahin yan. Natin mawawala. Okay? So yan, hindi siya masyado maingay. Normal naman na. Yun, mayroong fuel lock. Tapos nanginginig siya. Natin. Yung lumabas, crankshaft position, crankshaft correlation, yung lumabas, tsaka crankshaft positions, sensor A, circuit range performance. So, dalawa yung code nya.
So hindi siya ano, kasi hindi dapat na green yun. So double check na lang natin, back natin ulit. Bumalik agad. Natin. Tahimik na. Balik talaga natin yung ano, crankshaft sensor na lang. Ayaw talaga mabura. Ayan. Ayaw mabura yung kanyang check engine. So pag biniro ko siya saglit, nawawala naman siya, pero babalik din. Yun pa rin talaga ang binabato niya. P0336 o saka P00116. Pero okay na siya, wala na yung knocking. Wala na fuel knock. Wait na. Lumaandar na yan at bagong pa-repair yung ating alternator. Siyempre check natin yung kanyang charging kung ilan, diba? Mamaya lubat, nalulubat pala, nangyari tayo. Kailangan matesting natin. 13.6 ilaw. Okay. So goods na. 13.6 nakailaw tayo. Ayan, naka bright. Hazard pa natin. Ayan, naka hazard pa tayo. 13.4. Next pa rin yan, hindi natalo yan.